Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng New Bataan sa probinsya ng Davao de Oro. Ating hilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa New Bataan. May budag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Talaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa aklat ng mga awit, ika-89 na kabanata, ang talata po ay 11. Noon pa mang una sa mga lingkod mo, ika'y nagsalita sa pangitaing ipinakitay ito ang badya. Aking pinutungan ang isang dakila na aking pinili sa gitna ng madla. Noon pa mang una sa mga lingkod mo, ika'y nagsalita sa pangitaing ipinakita. Ito ang badya. Noon pa mang una sa mga lingkod mo, ika'y nagsalita sa pangitai, ipinakita ito ang barya. Aking pinutungan ang isang dakila na aking pinili sa gitna ng madla. Aking pinutungan ang isang dakila na aking pinili sa gitna ng madla. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala at ang aming panalangin, ang banal na dugo ng aming manunubos ang siyang maglinis at pumawi sa lahat naming karumihan. Abang amin pong idinudulog sa iyo ang bayan ng New Bataan sa probinsya ng Davao de Oro. Aming panalangin ang lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa New Bataan ng hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus at ang aming hiling sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu maitatag ang altar ng aming Panginoong Heso Kristo sa New Bataan. Maraming salamat po ang aming pag-asa. Tinugon nyo. Tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang atin pong pagpupulay ay mula sa aklat ng Exodo sa ikatlong kabanata. Ang talata po ay 21 at 22. Idunugtong pa ng Diyos, pagagaanin ko sa inyo ang loob ng mga Ehipsyo upang may madala kayo pag-alis. Ang inyong mga kababaihan ay manghihingi ng damit, alahas, ginto o pilak sa kanilang mga Ehipsyong kapitbahay at sa sinumang Ehipsyong babaeng kasama nila sa bahay.
Ipasusuot ninyo ang mga ito sa inyong mga anak. Sa ganitong paraan ay mapapa sa inyo ang ari-arian ng mga Ehipsyo. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay maliwanag nating matatagpuan kung paanong ang Panginoon sa kanyang kapangyarihan ay nagkaloob ng kung ano ang magaganap sa susunod. Alam niyo po, nakatutuwa sapagkat ang pangakong ito ng Panginoon na magaganap kay Moises at sa mga Israelita ay tunay na kamangha-mangha. Hindi po ito pangkaraniwan. Ano po? Kasi siyempre ang tuon ng pansin ng mga tao, si Moises po sa pagkakataong ito, ang tuon ng kanyang pansin ay yung katuparan nung pangako ng Panginoon. But this time, idinidetalye ng Panginoon kina Moises at sa mga Israelita, ito ang magaganap sa hinaharap. Nakatutuwa, sabi, kasi ang sabi ng Panginoon, pagagaanin ko sa inyo ang loob ng mga Ehipsyo upang may madala kayo pag-alis ninyo. Nakatutuwa po yung salitang papagaanin niya yung loob kasi kung babalikan natin yung istorya ng mga Hudyo, ng mga Ehipsyo, 'di ba po? Kung maaalala nyo, yung paggawa, yung pag-uutos, pagkatalaga sa kanila bilang mga alipin ay sa kadahilan ng natatakot ang mga Hudyo, ang mga Ehipsyo, baka pumanig 'to sa mga kalaban natin. Baka kung saan tayo ihatid ng mga ito, ano po? So ang sinasabi ng mga Ehipsyo, kaysa maunahan nila tayo, gawin natin silang mga alipin. Pero sa pangakong ito ng Panginoon, sabi, pagagaanin ko ang loob sa inyo ng mga Ehipsyo. Yun pa lang pong salitang papagaanin yung loob, napakalaking bagay na. Pero, ang sabi niya, upang may madala kayo pag-alis. Ayun naman pala. Hindi naman pala walang dahilan. Yung paggaan ng kalooban, yun naman pala para may madala, paalis. Nakakatawa kasi yung mga sinabi niya, manghihingi ang mga kababaihan niyo ng damit, alahas na ginto o pilak sa kanilang mga Ehipsyong kapitbahay at sino mang Ehipsyong babaeng kasama nila. Ipasusuot ninyo ang mga ito sa inyong mga anak. Sa ganitong paraan ay mapapa sa inyo ang ari-arian ng mga Ehipsyo. May paraan ng Diyos. Napakahalaga na ating hintayin ang panahon ng Diyos. Mga kapatid, hindi baliwala yung panahon ng Panginoon. Hindi baliwala yung paraan na itinalaga ng Diyos. Kapag tinignan natin, hindi sila basta palalayain ng Diyos, kundi pinangakuan sila na sila'y magtataglay ng mga bagay galing sa mga Ehipsyo. Napakalaking bagay po na ito ay kanilang maunawa sapagkat ito yung material na katuparan ng espiritual na pangako ng Diyos. At mga kapatid, ito ay dapat na maging maliwanag para sa bawat isa. May material na katugunan, may material na kalikasan
ang mapapasakamay natin para dun sa katuparan ng pangako ng Diyos. Hindi lamang nangako ang Panginoon para sa wala. Sabi nga nung iba, mamamatay na lang ako, hindi ko pa nakikita yung pangako ng Diyos. Oh, sigurado ka? Ito po, si Moises pa lang ang kausap ng Panginoon dito, pero napakadakila na nung kanyang mga ipinapahayag. Samantalang ang mga Israelita ay nasa Ehipto pa, pero ang deklarasyon ni Moises o ng Diyos kay Moises ay hindi lang basta kalayaan kung hindi marangyang kinabukasan. Mga kapatid, dapat nating maunawa na tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. May kausap po ako. Samantalang ako po nagbabahagi ng salita ng Diyos. May mga pagkakataon na sinasabi ng Lord sa akin kung ano yung gusto niya at minsan may mga tao talaga na itinatalaga ang Panginoon. May nag-chat po sa akin, sabi niya, Pastor, nung 2023, sinabihan mo ko na may promotion. Sabi niya, delivery rider lang ako. Motor, may motor siya. Pinicture niya talaga yung motor niya. No? Tapos sabi niya, inisip ko naman, sabi niya, ano yung promotion? Delivery rider lang ako. Alam niyo, nung sumunod daw na linggo ba o buwan, may nag-offer sa kanya, kotse. Ipagdadrive mo ako ng kotse, sabi sa kanya, at huhulugan mo, baboundaryhan mo, pero huhulugan mo yung kotse para mapa sa iyo. Tapos sabi niya sa akin, Pastor, iniisip ko kung anong promotion yung tatanggapin ko. Sabi niya, mula dun sa two wheels, naging four wheels. Hindi ko masabi sa kanya, ano, gusto mo ba ng 10 wheels? Pero, ang Panginoon ang gumagawa. Ang Panginoon ang nagdidesisyon. Ang kailangan nating maunawa, maghintay sa kanyang panahon. Alam niyo po yung paghihintay, hindi po yan nangangailangan at nangangahulugan na tayo'y tutunganga na lang at nganganga. Katulad ni Juan Tamad, ano po, na maghihintay na bumagsak ang bayabas na pagka laki-laki, ang ganda siguro nito, pagka nahinog ito. Ano po? Ang nakakatuwa sa Panginoon, hindi lang basta mabuting bagay ang kanyang sinasabi, kundi ang kabuuan nito. Oh, kukuha kayo ng mga damit. Manghihingi kayo ng mga alahas na ginto at pilak. Nakakatuwa, ano po? Pero, hindi doon natapos. Sabi niya, ipapasuot niyo ito sa inyong mga anak. Sa ganitong paraan ay mapapa sa inyo ang ari-arian ng mga Ehipsyo. May paraan ng Diyos. Alam niyo po, sa katotohanan lang, hindi ko rin alam yung kapamaraanan ng Panginoon. Pero, dahil po sa tagal ng panahon, ang inyo pong lingkod ay natuto ng maghintay nang hindi naman nakatunganga. Naghihintay, nagpapatuloy ng pananalangin, nagpapatuloy ng pananampalataya, nagpapatuloy na ang pag-asa ay nakatuon
sa Kanya na pinagmulan at patutunguhan ng ating pananampalataya. Mga kapatid, nasa isang sitwasyon ka ba na tila napaka-imposible na ikaw ay tumanggap ng pagpapala galing sa Panginoon? Naku, masisiguro ko sa iyo na mukhang imposible. Pero kapag ipinangako ng Diyos, tumutupad ang Panginoon sa kanyang mga ipinangako. At sa pagkakataon na ikaw ay hindi sigurado, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Huwag kang magreklamo, maglitanya na nung ano pa, Lord, pinangako mo, pero hanggang ngayon, wala. Bernie, paano mo nalaman? Eh kasi gawain ko po. Pero alam nyo, this time, pinanatag na ako ng Panginoon. Kasi tinuruan na ako ng Diyos. Oh, huwag kang magreklamo. Manahimik ka at manampalataya. Yun pong oras na ito. Ako'y nananalig. Dito tayo tinatawag ng Diyos. Manampalataya. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay tunay na nagagalak sa patuloy na inyong pagkakaloob ng inyong katwiran, katotohanan sa aming mga buhay. Kami po ay nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa mga pagkakataon na imbis na pasasalamat ang inyong tinatanggap galing sa amin, puro reklamo. Lord, this time we want to thank you. We want to glorify your name. We want to lift your name on high and declare our faith in you. Kami po ay humihingi ng tawad sa mga pagkakataon na namimenos namin yung inyong mga ipinangako sa amin sa kadahilan ng nasanay kami, Panginoon, na mga dakilang bagay yung aming tinatanggap galing sa inyo. At sa oras na ito, ang aming hiling kami po ay payapain. Kalooban mo kami, Panginoon, ng kapanatagan upang kami ay tunay na manahan at magpatuloy sa iyong dakilang kalooban. Kami po, Ama, ay humihingi ng inyong pangunguna at pagkakaloob sa amin ng kapanatagan, ng kapayapaan ng inyong panahon ay tunay darating at ang inyong paraan ay magaganap. Sa pagkakataong ito ay dinudulog din namin sa iyo ang New Bataan sa probinsya ng Davao de Oro. Ang aming panalangin, ikaw pong magkaloob ng unawaan sa katawan ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng New Bataan. Ang aming panalangin tunay magkaroon ng patawaran, magkaroon ng pagpapakumbaba, dumaloy ang pagkakaisa na siyang maging ugat ng pagtatayo ng Santong Espiritu ng altar para sa aming manunubos. At ang aming panalangin sa pagkabuo ng altar na ito, dumaloy ang kapangyarihan ng iyong Santong Espiritu. We declare a fire of revival sa New Bataan. Yan mo dumaloy din po ito sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo ng may kapangyarihan ang lahat ng ito. Mapangyari ang dakilang kalooban mo. At sa pangalan ni Jesus, hayaan mo amang Diyos na sa pagkatatag ng dakilang bagay sa aming bayan, Lord, mapangyarin yung pag-unlad sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Lord, matupad namin yung tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel, to be a missionary sending country, and to be the America of Asia in the height of its glory. Dasalin po namin, Panginoon, ang inyong pagsama sa aming mga misyonero sa iba't ibang panig ng daigdig, kasama ang aming mga OFWs
na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Hayaan mo maipahayag ang iyong katotohanan sa mga bansa na yung pinagdalahan sa kanila. As we also pray sa aming mga training agencies, katulad po ng may Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House Philippines, at Church Renewal. Kilusan mo ang mga bayang ito, kilusan mo ang mga ministeryong ito ng may kapangyarihan upang tunay matupad nila yung iyong itinadhana para sa kanila. As we also pray sa aming President Marcos, Vice President Duterte, ang Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, local government, we declare the fear of the Lord na maghari sa aming gobyerno. Walang kasinungalingan ng kaaway magtagumpay kung hindi ang iyong itinalaga. As I also pray sa fulfillment ng purposes mo, Panginoon, sa mga bansa ng Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Ilusan mo ang mga bayang ito. Dumaloy ang kaluwalhatian mo at mapangyari ang pangako mo na ang iyong Santong Espiritu ibababa mo sa lahat ng bansa. Hindi sa Hong Kong, sa Macau, Taiwan, mapangyari ang iyong dakilang layunin. As we also pray, Panginoon, sa fulfillment ng purposes niyo sa China, Japan, South Korea, North Korea, Brazil, Russia, at America. We declare the fire of revival as we also declare peace over Israel. Maraming salamat po. Aming pag-asa, tinugon nyo, tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen, 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 amen. Praise God, praise God. Sa pagkakataong ito, hayaan nyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambahayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forevermore. I declare this new house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen, 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 amen. Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po. Sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen, 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 amen. Praise God.